Narinig or nakakain na ba kayo ng kumanoy? Ngayon po yan ang ating gagawin. Simple lang po yung mga sangkap, ganun na rin po yung proseso. Basta alamin lang po nating mabuti. Sa isang mixing bowl, tunawin po muna natin yung ating giniling na bigas. Dito po, pwede kayong gumamit ng coconut milk kung available naman po sa inyo or yung ating pangalawang gata. Kung sakaling hindi po, pwede naman pong tubig na lang. Sa isang pack po, bumawas lang ako ng 1/8 cup ng giniling na bigas. Gagamitin po natin ito mamaya. Bali po yung total na dami ng coconut milk or tubig na ating gagamitin. Bumawas lang po ako doon para sa pangtunaw nitong ating bigas. Then yung natira, ihahalo na po natin sa ating mixture. Kapag humalo or natunaw na po mabuti yung bigas, iset aside po muna natin. Sa isang kawali, maglagay lang po tayo ng asukal, coconut cream or yung ating kakanggata, yun pong ating unang piga. At yung natira po nating coconut milk, dun po sa hinalo natin kanina sa bigas. Again, pwede pong tubig na lang ang ihalo kung sakaling hindi po available yung coconut milk. After po nating mamix mabuti, isalang po natin sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay high heat. Hanggang sa ito po ay magsimula ng kumulo. Once nagsisimula na po itong kumulo, hinaan na lang po yung lakas ng apoy sa pinakamahinang setting ng ating kalan. Then, ihalo na po natin yung ating tinunaw na bigas kanina. Make sure lang po na huwag nyo itong titigilan sa paghahalo nang sa ganon maiwasan nyo pong mamuo ito sa pinakailalim. Para lang po sa karagdagang idea, mula po nung inihalo natin yung mixture po ng ating giniling na bigas, inurasan ko po ito nasa 20 minutes lang bago po natin nakuha yung tamang consistency. Basta po sa pagluluto nito, huwag niyo pong masyadong pakalakasan yung apoy nang sa ganon hindi naman po ito mamuo, makuha niyo po yung smooth at malambot na consistency ng ating mixture. Gamit po ang 12 inches na bilao, nilagyan ko po ito ng dahon ng saging na dinaran ko na po sa apoy at pinahiran ko po ng coconut oil. Ginamitan ko lang din po ito ng pang springform pan natin para maging hulmahan nang sa ganon pwedeng mas makapal pa yung gagawin nating kakanin. After po natin itong ma-flatten, gawin naman po natin yung ating toppings. Gamit lang po yung ating coconut cream. Again, ito po yung ating unang piga or yung ating kakanggata. Pakuluin po natin ito over medium heat. Then once na kumukulo na po, yung ating hiniwalay kanina na 1/8 cup ng rice flour, tinunaw lang po ulit natin so 1/8 cup din po ng tubig. Ilalagay or ihahalo naman po natin ito dito. Pakuluin uli at medyo palaputin bago po natin ito ilalagay as toppings. Nag-preheat na po tayo ng oven ng 180 degrees Celsius na ang may init lang po ay nasa may pinakataas, then i-bake po natin ito for 30 minutes. Kung sakaling wala po kayong oven, pwede naman pong improvise katulad po ng mga flat na yero. Lagyan nyo lang po ito ng hawakan. Lagyan nyo po ng nagbabagang uling. Yun po yung ipapatong nyo rito sa atin pong kakanin hanggang sa matoast lang po yung pinakaibabaw. And tcharan! Heto na po yung ating kakaning kumanoy na sikat po sa Angono, Rizal. Yung pinaka-texture niya po talaga ay medyo malambot, hindi po ito magpipirm ng husto. Nahahawig naman po ito sa inutak ng pateros. Ang difference lang po, may iba't ibang flavor yung inutak at medyo hawig rin po ng tibok-tibok ng Pampanga. Sa pinakalasa, honestly na surprise po talaga ako dahil kung hindi mo po alam yung pinakasangkap na ginamit, maiisip nyo po na nilagyan po ito ng kamote dahil yun po yung una kong nalasahan. Gawa na rin po nung ating inilagay na toppings. All in all, kahit napakasimple lang po ng mga sangkap nating ginamit, napakasarap naman po.